Para sa akin kasi, yung mga mayayaman, makakahantay ng proseso yan. Kahit pa abutan ng siyam-siyam, okay lang sa kanila. Pero paano yung mga mahihirap na wala na pong time na para antayin na gumulong yung pagkahabang-habang proseso, lalo pa kung merong involved na red tape. Alam niyo, naalala ko tuloy yung sinabi ng isang American lawyer na si Brian Stevenson. Sabi niya po, the opposite of poverty is not wealth. The opposite of poverty is justice. Kahapon, sobrang hanga ko doon sa inauguration speech ni Pangulong BBM, especially doon sa parte na sinabi niyang no excuses. Ayan mga taga-gobyerno, lalo kayo mga taga-OWA. Hindi na pwedeng gamitin yung excuse dahil na-delay, kesyo ganito, kesyo ganon, kaya hindi nagawa yung trabaho. No excuses. Exactly the same ang aming pananaw ni Pangulong BBM. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya doon tayo sa maraming paraan. So that will serve as a warning sa inyo mga taga-gobyerno na dapat kayo ay magtrabaho at hindi niyo pwedeng gamitin yung excuse na kaya hindi niyo po natulungan yung ating mga mamamayan, especially mga OFW, kesyo meron kayong ganito, meron kayong ganon, kesyo busy kayo, etc. dahil kayo tatamaan. Very good. Ganon na ganon tayo. In fact, nung tinanong ko sa Senado, nung magkaroon ng press conference, press briefing, sinabi ko sa mga reporters, sa mga witnesses ko, ay yung kapag meron akong pinagawang trabaho ngayon sa mga staff, I want it resolved yesterday. Ganun po ako ka-agresibo. Yun po yung isang weakness ko. Kaya po, madalas ako po ay nababatikos ng mga alta syudad. Kasi nga po, pagdating po sa mga mahirap nating kababayan na humingi ng tulong dito, gusto ko ganon action. At ayaw po yan ng mga alta syudad dahil wala raw ako sa proseso. Gusto ko raw agad-agad. Para sa akin kasi, yung mga mayayaman, makakahantay ng proseso yan. Kahit pa abutan ng siyam-siyam, okay lang sa kanila. Pero paano yung mga mahihirap na wala na pong time na para antayin na gumulong yung pagkahabang-habang proseso, lalo pa kung merong involved na red tape. Alam niyo, naalala ko tuloy yung sinabi ng isang American lawyer na si Brian Stevenson. Sabi niya po, the opposite of poverty is not wealth. The opposite of poverty is justice. Ano ibig sabihin po niyan? Yung mga kapuspalad natin mga kababayan, ang walang-wala sa kanila, ang kulang sa kanila ay hustisya. Kailangan po nila yung patas na pagtrato, especially pagdating sa trabaho, pagdating sa social services, pagdating sa health, pagdating sa education, fair treatment. Yan po yung kapos sa kanila. Yan po'y tumutugma doon sa sinasabi rin po ni dating Pangulong Ramon Magsaysay na he was less in life, should have more in law. Kasi po yung mga mahirap nating kababayan, sila po yung palaging kapos. Kapos po sa hustisya. Kapos po sa patas na pagtrato pagdating sa batas. So that's why nasabi po yan ni Brian Stevenson na the opposite of poverty is justice. Especially dito po sa Pilipinas. Kulang po, kakulangan, kapos sa hustisya, palagi ang ating mga maliliit na kababayan. Sila po yung palaging napipitik. Sila po yung palaging nasasagasaan. Sila po yung palaging nadidiscriminate, nalalait. Dahil hindi nga po patas ang batas. Hindi po patas ang treatment sa kanila. Kaya nga po, yun yung tamang-tama talaga ang sinabi ni Brian Stevenson. The opposite of poverty is justice. Marami po tayong mga kababayan nagkikahos dahil hindi po patas na pagtrato sa kanila. Sa lahat ng bagay. Pagpipiliin mo yung mga mahirap nating kababayan, anong gusto nyo?
Bigyan kayo ng perang ayuda ng gobyerno o bibigyan kayo ng trabaho? Of course, halos lahat sa kanila yan magsasabing, kailangan namin trabaho. Hindi namin kailangan ng pera na kami binibigyan-bigyan ng pera, parang kami kinakawawa. They don't need that. Napipilitan silang tumanggap ng ayuda na pera galing sa gobyerno dahil walang-wala sila eh. Pero kung yan sila ay mayroong trabaho, naging patas ang ating lipunan sa kanila, nagkaroon sila ng equal access to education, equal access to health services, equal access to justice, then hindi na nila kailangan ng pera ng ating gobyerno na ayuda o perang tulong ng mga mayamang kababayan natin. All they need is fair treatment. As simple as that. Okay? So ngayon, that serves as a warning. Kayo dyan mga taga-OWA, taga-Polo, magkaibigan tayo. Ayan, nauna na. Si Pangulong BBM, he fired the first shot. Ako po yung pangalawang follow-up. Na kapag kayo dyan, nagtatamad-tamad, kayo din mga taga-agency, hindi nyo ginagawa ng tama inyong trabaho para sa ating mga OFW, pasensyahan tayo. Totoo yan. Ngayon pa lamang sinasabi ko, pasensyahan tayo. Dahil dalawang tatama sa inyo. Andyan yung si Pangulong BBM at andito po yung tayo. Okay? Maliwanag?